Alright guys, pag-usapan po natin to mga tol, ang paghihikayat daw po ng China sa ating mga kabataang mga Pilipino na labanan ang misinformation. Okay, sa misinformation, yan po ang panawagan ng China sa ating mga kabataang Pilipino na labanan ng information or fake news at ilang pangkahalin tulad po nito ay napakahalaga daw po na labanan po iyan. Ngayon, no, magiging usapin po dito. Ang China po ba, ito bang China ay nararapat na pakinggan dahil parang masasabi mo, coming from them na nagpapalaganap ng fake news. Dahil alam nga po natin na ang pinaglalaban po ng Pilipinas ay ang karapatan nito. Pinaglalaban lamang ng bansa po natin ang karapatan po nito. Sapagkat ang pagdomina po na ginagawa po ng China sa ating teritoryo ay kitang-kita naman po bilang isang paglabag, isang pag-abuso sa kapangyarihan. Sapagkat sila po'y malaking bansa, mayroon pong militarisasyon. Kumpara sa atin ay sila'y mas marami sa bilang, mas marami sa kagamitan. Sabihin na po natin pati ekonomiya, lahat po nagagawa po nila yan dahil mas ahead po sila sa bansang Pilipinas. Yan po yung pinakita nila ng kanila pong pasukin maging ang ating mga teritoryo na siyang ayon nga po sa international law may karapatan po ang ating bansa sapagkat mayroon po tinatawag na 200 nautical miles, exclusive economic zone na kung saan tinitignan po yung batayan, standard pamantayan na pagbabasihan po ng bawat bansa. So disclaimer lang mga tol do your own research pero yan po yan, no? Yan po ang makikita po natin diyan. Sila po itong gustong magdomina sa napakalawak na karagatan po na iyon na siyang pinagdaraanan ng maraming mga sasakyang pangdagat, no? Iba-iba pa mga transaction globally, no? At yan po yung pinanghawakan nila, hinahawakan nilang lugar ngayon diyan na hindi naman talaga dapat sila magdomina, no? Naggawa sila ng mga kwento na kagaya po ng 9-9, no? Ayon daw sa kanilang history o kung ano man, no? Kailan ba nag-umpisa yung history na yan? No, kwento-kwento na lang ba ang magiging basehan natin? Kung babasihan po natin, kung babasahin din natin ang mga nakalathala na mga impormasyon sa internet, alam po natin mayroong basihan ang claim po ng Pilipinas. At ito po ay naipanalo na sa international community na ating kinabibilangan. Ngayon po, ano po bang magiging usapin dito? Sila po ngayon ang tila lumalabas, gumagabay sa mga kabataan maging sa ating bansa. Ito po ba ay dapat na pahintulutan po natin na lumaganap na sila pa ang nagtuturo ng tama? Gayong kitang-kita naman po na na nakakalipas na mga ilang araw pa nga lang po o panahon, makikita po natin na patuloy ang kanilang panggigipit sa ating bansa. Meron pong naitatala na mga pag-abuso pa rin katulad po ng pagwa-water cannon sa mga sasakyang pangdagat po ng ating bansa. Kahit na alam naman nila na napakalamado sila, no? Mas malalaki sila at delikado yung pwedeng mangyari sa mga Pilipino, yun yung ginagawa nila. Iyan po yung pinakikita sa atin na pinapasok nila maging ang hindi nila dapat pasukin at yan po yung ginagawa nila. At ang ating mga kababayan nga po doon yung mga dati po na diyan po yung nakapaghahanap buhay ng malaya, ano na po bang nangyari? Ano po bang update, no? Hindi na rin po natin alam. Kawawa po ang ating mga kababayan. Pero 'di ba, nag-a-adjust po ang ating bansa. Hindi po tayo humakbang sa mga nakalipas na panahon. Nakita po natin ang ating gobyerno naging matyaga, naging maayos ang kanilang pagtitreat sa mga sitwasyon, lalong-lalo na sa mga sitwasyon na talaga pong nakaka-trigger o nakaka-agitate na po yung kanilang
mga ginagawa, no? Alam po ninyo yan, i-search po ninyo kung anong pinsala ang tinatamo ng ating bansa sa kanilang mga aksyon. Pagamat sila po yung mali, sila pa rin po ang nag-i-initiate ng mga ganitong aksyon. Talaga pong trigger. Pero awa ng Diyos, no, may kita mo ang ating mga kababayan na nagsisilbi, naglilingkod po sa ating bansa, sa ating gobyerno, na hindi po sila nag-uumpisa ng ganitong mga aksyon. Hindi nila pinapatulan. Hindi nila hinahayaan na magkaroon ng mas malawak, mas malaki na kaguluhan. Dahil 'di ba, kaunting mali nga lang, 'di ba? Sabi nga pwedeng magkaroon ng digmaan talaga. At tayo ay isa sa bansa na nakawawa rin naman diyan, no? Gayun pa man, 'di ba? Nag-i-stand firm po yung ating bansa sa karapatan nito magpahanggang ngayon. Ang usapin po dito ay ito pong pagsasalita po ng China. Kumbaga, wow ha, 'di ba? Wow na wow na coming from them pa talaga, na silang mga lumalabag sa batas, silang mga nananakit, silang mga nakapang-aabuso sa ating mga mamamayan, sa ating bansa, silang nagiging bully. Sila pa po yung nagtuturo na sabi ay labanan ang misinformation. Ano ba ito? Labanan ang misinformation o labanan ang gobyerno natin, no? Dahil gobyerno po natin ang pinaka number 1 na nagsasabi sa ngayon na ito po ang ginagawa ng ating kaharap na umaapi sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino, sa ating bayan, itong China, no? Paano po natin pakikinggan ang kanilang sinasabi gayong sila po ang nagpapalaganap ng mga fake news? Kung manonoodin po ninyo, magsisearch po kayo, marami na pong pahayag na galing sa China na pinalalabas na tayo po ay nagsisinungaling, na tayo po, ang ating bansa po, ating gobyerno ay tayo pa ang nagtitrigger. Samantalang hanggang ngayon nga po, hindi po sila nakakausap ng matino. Ginagawan po ng magandang pagtrato ang kanilang mga kababayan dito sa ating bansa. Pero ito po yung ginagawa, isinusukli po nila na pagtrato sa international law. At medyo, no, kung titignan mo, medyo mauuwi ka talaga kung ikaw ay hindi mananalangin, hindi ka magpe-pray, madadala ka na ng emosyon mo dahil walang katinag-tinag, no? Walang pagbabago, diretsuhan sila, direkta, ginagawa nila ang paulit-ulit ang gagawa ng mga ganyang aksyon na katulad po niyang nakikita po ninyo sa larawan dyan sa itaas. Ngayon po, no, bago po tayo magpaalam, dapat bang pakinggan natin ang China, bansang China, sa kanilang sinasabi na labanan ang misinformation o hindi? Ako po naniniwala, dapat natin labanan ang misinformation, pero kailangan lang ng paglilinaw na sa usapin po ng WPS, ng West Philippine Sea, no, at ng China, alinsunod sa ating national interest na rin, ang China po ang gumagawa ng paggigipit sa atin, at yan po hindi misinformation kundi totoo. Ito po ay tunay na balita na may pinaguhugutan. Ikaw, anong masasabi mo sa video na to? Comment down below. And syempre, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.